Ako ba totoo o hindi? Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoon Diyos na tayo po'y binigyan ng pagkakataon na sumamba ho sa Kanya, umawit. Nang sa ganun, kahit na anong guluho ng mga kaganapan sa ating paligid, ang ating puso'y napupuspos ng kapayapaan na nagmumula ho sa Panginoon Diyos. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating bagong series na Uncover. Kung naalala nyo, nasimulan po natin to noong nakaraang linggo. Ito po ay ang pagbubunyag ng kaharian ng Diyos sa magitan po ng mga talinhaga ng Panginoon Kristo or God's Kingdom through Jesus parables. Naranasan nyo na bang malinlang? Ako, naranasan ko na ng maraming beses na malinlang. At hindi ho nakakatuwa ang pakiramdam. Kaya sa ating talakay ngayon, tandaan nyo to, be genuine and not fake. Kasi yung fake na yan, hindi lang kasiraan yan sa pangalan ng Panginoon Diyos, yan ay matinding kasiraan sa atin for eternity. Nakakalungkot to yun, kaya ingatan natin. Pwede ba yan sa Christian life? Pakinggan ho natin ang talinhaga ng trigo at ng dayami. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang hinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa talinhaga po na pinahagi ng Panginoon Kristo sa Mateo Kabanata 13, dalawang talinhaga lang ang kanyang pinaliwanag. Ito po, pinaliwanag niya rin po ito kasi tinanong din ng mga alagad, anong ibig sabihin nun? Napakinggan niyo po ito. Sabi niya, siya ay tumungo sa kanyang bahay at ang sabi ng kanyang mga alagad, ipaliwanag niyo po nga sa amin ang talinhaga ng dayami sa tataniman. Ang sabi niya ganoon, at sinabi sa kanya, yung nagtatanim ng mabuting binhi ay yung anak ng tao, referring to himself. At yun namang taniman ay ang mundo, sabi niya ganoon. At yung mga mabuting binhi, ito ay yung anak ng kaharian. At samantalang yung mga dayami ay yung anak ng masama. Ang sabi ganoon, at yung kaaway na nagtanim nito ay yung demonyo, sabi ganoon. At yung pag-aani sa huling araw, ito at yung mag-aani naman, ito yung mga anghel. So sa madaling salita, may araw ng tag-ani at yan ay mangyayari sa mga huling araw. And sabi ganoon, sa tulad ng mga dayami, sila iipunin at susunugin. Ngayon, sabi ganon, ganyan ang mangyayari sa mga huling araw. At yung anak ng tao, padadala niya yung kanyang mga anghel at titipunin ang lahat ng nasa kaharian at lahat ng mga hadlang at lahat ng mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, mayroong araw ng paghuhukom. So, importante po na sa pag-araw ng paghuhukom, ito na, maliwanag na sa atin na yung palang mga tinanim na dayami ay hindi agad tinipon, hindi agad tinanggal. Kasi paggising sa umaga, baka dayami na. Bakit nagkaganon? Sabi niya, tinanim yan ng demonyo. So don't be surprised na meron po mga, hindi mo maintindihan kung totoo ba yan o hindi. Now, alam niyo po ba kung gaano kahirap ma-identify? Kailangan mo talagang subukin at i-test. Tingnan niyo po. Ito po yung mabuting binhi, ito yung wheat. Ito po yung dayami. Pag tinignan mo, parang hindi, halos magkamukha eh. Maliban na lang, dahil sa paglalaki na yan, magkakatalo na yan sa bunga. At
Pagdating ng mga panahon, ito payat na payat, ito talagang makikita mo na yung ibang-iba itsura niya, kaya yan ang uunahin tanggalin. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag niyo munang tanggalin yan habang lumalaki pa. Sa huling araw natin gagawin yan. Sa madalit salita, habang lumalaki yan, makikita mo na, ma-identify mo na sila, pero yung talagang pag-alis para hindi madama yung totoo, sa huling araw pa. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kailangan nating talagang alamin. Kailangan nating, ako ba'y dayami o ako ba ano? Kasi mayroong realidad eh. Kaya dito sa bagay na ito, we need to test. We need to understand whether we are genuine or fake. Kasi kapag fake tayo, kawawa tayo. Itatapon tayo sa apoy. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Mamaya, papaliwanag ko yan. Pero ngayon, tingnan po natin to kung bakit napaka-importante. Now, bakit po kailangan nating i-test? Kaya itetest natin ng mabuti ito kasi hindi ho ito biro. Kaya ulitin ko, be genuine and not fake. Be genuine. Kasi ang daming counterfeit ngayon. Now, tingnan nyo mabuti ha, hindi tayo ang maghuhusga kung siya ay fake o hindi. Huwag mo sabihin, yung fake yan. Hindi yan. Ang intention ng parable na ito, hindi para tayo maghusga. Ang intention ay para makita natin, ako ba totoo o hindi? Ako ba, yung loyalty ko ba ay sa hari o hindi? Kasi sa kaharian ng Diyos, may mga traidor sa loob. Ganyan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. May mga nagkukunwari na akala mo totoo. Kaya nga diba sabi ng Lord, in the last days, many will call me and say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Aba, hindi biro yan ha, casting out demons. Parang isipin mo, kay Lord to. Pero sabi nila, wag ka, sabi ni Lord. Sabi niya, hindi kita kilala. Sabi niya nga, I never knew you, you doers of iniquity. Kaya hindi batayan yung bagay na yan. Ang tanong, ano yung loyalty natin? Kasi some people, they will use those gifts for their glory, not for God's glory. Pero in their mind, they're doing it in the name of Jesus. Okay? We are not to judge them, but we are to judge ourselves. Do I really belong to the kingdom of God? So, paano ko malalaman yan? Kaya ang sabi ni Paul sa mga Christians in Corinth, you better test yourself. Tingnan niyo po, test yourself to see if you are in the faith. Examine yourselves. Do you not recognize this about yourself, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test? Diba? Sino magte-test? Sila. You test yourself kung totoo ka nga o hindi. So yan din ang hamon sa atin ngayon. We are to test ourselves. Now listen, ganyan din ang babala ulit ni Paul. Sa kanila, tinan nyo ha, sabi niya, for such men are false apostles. May false apostles pa. May deceitful workers. Sabi niya, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder. Sabi niya, even Satan disguises himself as an angel of light. Kaya, maraming mapagkunwari. Sabi nga, therefore, it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds. They will be judged. Pero for us, we are to be careful. Diba? Huwag tayong magkunwari. Kasi hindi biro yun. Kasi eternity ang at stake. Para hindi natin makalimutan, itong mga test na ito, tingnan natin kung panalo ka. 4 na alas. Parang ngayon. Una, the test of fruitfulness, abundance. The test of transformation, advancement. The test of pursuit or priority, aspiration or ambition. Now, the test of goodness, yung parang anong kabutihan ka, anong asset mo, di ba? How would you know that you are good? Ano ang asset mo? Anong taglay mo? Okay? Huwag mo isipin yung ari-arian ha, kundi ano yung pinagmamalaki mo, anong kabutihan taglay mo, kaya yun yung asset. Now, bakit po importante yan? For example, abundance. Remember, nung naalala natin last week, yung parable of the sower, mapapansin ninyo, paano natin malalaman ang genuine na heart doon? Yung genuine na puso ay mayroong pong bunga. There's sense of abundance. Mayroong 100 folds, 60 folds, 30 folds. Okay? May test of fruitfulness. Now, paano natin malalaman yung test of fruitfulness? Kasi yung idea nito, maalala niyo, even Jesus Christ said, I came that you might have life and have it, what? Abundantly. Yung word na abundantly, hindi yan yung kasaganaan based on our understanding. Tanda natin, kung ako yung pastol, itong tupa na to,
abundant, ibig sabihin itong tupa na 'to malusog, itong tupa na 'to maraming anak, itong tupa na 'to maganda ang balahibo, itong tupa na 'to may pakinabang sa akin, itong tupa 'to maganda ang gatas nito, nagkakaroon ng cheese, nagkakaroon ng yogurt, ng meat, etc. So in other words, ito talaga, tinetest yung fruitfulness, kita mo dahil ako yung pastol eh. Kaya abundance itong tupa na to. Same thing with the fruit. Doon sa parables, doon sa talinhaga, mayroong mga maraming bunga. Di ba? Pinapahalagahan natin yan. Blessing tayo sa magsasaka. Blessing tayo saan? Sa pastol. Ibig sabihin, kung tupa yan, blessing ka sa shepherd. Kung ikaw naman ay tanim, blessing ka sa iyong farmer. So madalit salita, our God is pleased in our loyalty. Sa kingdom, our King is pleased with our obedience, in our wholehearted submission, in our devotion to the King. So doon pa lang makikita mo na yung fruitfulness. Yan yung test of abundance. Now, tingnan niyo po kung abundant tayo. Kasi magbubunga tayo eh. It speaks about our attitude to the Word. Attitude when God speaks. Remember, God speaks through His Word. Ano yung Word? Written Word, ordained minister, reassuring impressions, discouraging circumstances. Ginagamit ng Diyos yan para makauan tayo, kausapin tayo ng Diyos. Pero tumitimo ba yan sa ating puso? Kaya nga sa Acts chapter 5, verse 41, pagkatapos silang usigin, tinan mo yung mga Christians, so inusig sila, masaya pa silang umalis. They're considered worthy to suffer for His name. Di ba? Grabe. And every day in the temple, from house to house, pinagbabawalan sila mag-preach. They kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. That's a test of fruitfulness. Di ba? Ang tapang natin kay God. Ang tapang natin, yung salita niya, buhay sa atin, lumalabas in its season. Kung bawat panahon, lalabas yan. Kasi magbubunga yan. Kaya alam mo that you belong to the kingdom because the heart respects and devoted to the King. Di ba? Pangalawa, tingnan natin, advancement, the test of transformation. Bakit sinabi yan? Tingnan nyo yung susunod na talinhaga. Ang ganda, sabi ganoon, He presented another parable to them. Nagkwento siya ulit. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. And this is smaller than all the other seeds. But when it is full grown, sabi niya, it is larger than the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Now, pag-isipan niyo mabuti, yung transformation niyan ay napaka-evident externally. Mula sa parang hindi ka kilala, parang wala, at biglang malaki. Ganyan ang larawan ng kaharian ng Diyos. Bakit? Remember, ang pinag-usapan dito, kaharian ng Diyos, kaya ang ina-uncover natin, ganyan ang larawan. Kaya pansinin ninyo, lahat ng mga kaharian, mga empires in the past, Mongolian, Ottoman, lahat yan, nakikidigma, talagang conquering, killing people, yan ang kanilang paraan to gain the kingdom. But not the kingdom of God. Ang kingdom ng Diyos is the path of humility, the path of love, the path of peace. Kaya mapapansin nyo, kahit sa lumang tipan, yung mga pinipili ng Diyos parang mga hindi kilala. Si Gideon, can you imagine Gideon, 300 against the hundreds of thousands of Midianites. Can you imagine? Si David, can you imagine? Si David, isang pastol, na hindi nga kilala, pati ng magulang, hindi nga inisip na magiging hari siya. Nung mag-aanoin sila ng hari, hindi nila naisip si David. Ang isip lang nila, magkakapatid, wala na kayo baka mga anak, ganyan. Nagtaka sila, pati si David nakalimutan. Can you imagine? Ganyan, pero yun ang pinili ng Diyos. That is the path of God. Kaya yung transformation na yan from nothing to being very influential, na talagang pati makikinabang ang ibang mga nilalang. Now, ganyan ang ginawa ni Jesus. Imagine the King of Kings, the Lord of Lords, nagkatawang tao, pinili hong maging alipin at mapako sa krus. Yan ang paraan ng Diyos. Kaya naman, yung kaharian ng Panginoong Hesukristo, hindi napansin kahit sa kasalukuyan sa lupa na wala ang Roman Empire. Bakit? Hindi sa pakikidigma, kundi dahil sa pagbabago ng buhay ng maraming mga mananampalataya na kung saan sila'y naging mapagmahal, sila po ay mapayapang, tumutulong sa kapwa dahil sa kanilang pagbabago. Hindi na sila selfish, hindi makasarili, kundi talagang sila ay so humble because they knew that God is opposed to the proud.
Kasi sa totoo lang, hindi ka mabe-bless sa mga mayabang na tao. Mabe-bless ka sa mga mapagpakumbabang tao. Kaya ito po ang amazing na challenge ng Diyos. The kingdom of God seemingly nothing, but it will bless the world. It will bless a lot of people. Kaya wag mong maliitin ang iyong sarili. Sabi mo, ang liit ng sa ano ko, parang okay lang yon. Kasi hindi na, kaya sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 1, 26 to 31, ano sabi niya? For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen what? The foolish things of the world, mga mangmang ng mundo, para hiyain ang mga matatalino. God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Hindi ko sinasabi na yung mga iba, yung mga malalakas, hindi napipiliin ng Diyos. Hindi. Binasabi dito ng Panginoon, yung mga talagang naiintindihan nila they're nothing before God, na wala silang ipagmamalaki. Because blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yan sabi niya, and the base things of the world, and the despised God has chosen. Yung kung sino mga hindi pinapansin, the things that are not, so that He may nullify the things that are, so that the man may boast before God. Sila lang ang pagmamalaki. But by doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that just as it is written, let him who boast in the Lord. Yun ang idea ng Diyos. Kaya yung advancement natin, yung pagbabago natin externally from nothing is a path of humility. Doon mo matetest yung Christian na totoo. Kaya it's no longer about self-esteem. It is Christ's esteem in us. We are blessed to blessed. Individually, yan ang kasi ng larawan ng kingdom. Now, let's go to the leaven. Ito naman, kakaiba. He spoke another parable to them. The kingdom of heaven is like a leaven, which a woman took and hid the 3 pecks of flour until it is all leavened. Now, amazing itong kwento na to. Alam niyo bakit? Ano napansin niyo? Yung transformation, internal. Kung kanina may external ka makikita, ito internal. Bakit? Kasi ito ang totoong kaharian ng Diyos. Dahil bawat bahagi, bawat miyembro ng kaharian ng langit, ay nagkaroon ng pagbabago ng buhay dahil sa nilagay na libadura. Sa maraming pag-aaral, pag nakita niyo yung Bible, laging negatibong gamit sa libadura o sa leaven. Pero hindi sa kwento na to. Kaya don't use the negative illustration ng paggamit sa leaven, kundi gamitin natin ito sa kwento, sa konteksto ng kwento. Ang Kristyanismo ay tiyak ang magbabago. Bakit? Kasi pangako ng Panginoon Diyos ang Holy Spirit to work in us. Yan ang Kristyanismo. It's a life in the Spirit. There is the Holy Spirit working in us. Kaya maapekto ng bawat bahagi ng ating pagkatao. Imposibleng hindi. Over time, maapekto ng iyong isip, maapekto ng iyong puso, maapekto ng iyong desisyon, maapektuhan ang iyong pagkatao. Kaya nga pansinin nyo, even sila Peter, mga duwag yan. Nagtakbuhan yan nung namatay si Jesus Christ. But look at them. When they prayed, for example, in Acts chapter 4, verse 30, when they prayed, the place where they had gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Biglang tapang. Kaya makikita niyo yan kahit sa Galatians na anong prutas ng banal na espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Kaya ano sabi ng Lord? Now, those who belong to Christ, those who belong to the kingdom of Jesus, have crucified the flesh and with its passion and desires. Kaya nga, we live by the Spirit. Let us also walk by the Spirit. Hindi tayo nagbago dahil dinesisyonan ko, magbabago ko, magpapakabait na ako. Hindi. Isipin nyo, we are human beings and we are filled by the Spirit of God na dating napaka-selfish, ang hirap magmahal, na walang kapayapaan, walang kagalakan, walang pasensya, biglang imposible with the supernatural power of God, babaguhin yung ating pagkatao. Kaya there is a test of advancement. Yung transformation natin, nakikita yung pagbabago ng kabutihan sa ating pagkatao, nagiging pagpapala tayo sa iba, nagiging babait tayo sa iba. Bakit? Kikita yung pag-ibig ni Kristo sa atin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya imposibleng hindi magbago ang genuine na kabahagi ng kingdom ng Diyos. Kung walang pagbabago na nagiging Christ-like tayo, marahil ay peki tayo.
Punta tayo sa pangatlo, yung ambition o yung pangatlong alas, ambition or aspiration. Ano yun? Tagay yung ating mga hangarin, mga gustong kamtan. Kaya meron tayong pursuit or priority. Walang taong walang ambisyon, walang taong walang aspiration, meron tayong mga hinahangad sa buhay. Ang tanong, anong hinahangad natin? Yung bang sarili nating kaharian o ang kaharian ng Panginoon Diyos? Kaya tingnan niyo po ang kwento na to. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Para daw hong yaman na nakatago sa ilalim ng lupa. Now, sa Israel, noong mga panahon na yon, ganun sila magtago kasi wala namang safety deposit eh. Hinuhukay nila, at tinatago. Naalala ninyo yung kwento ng parable of the talent? Ganun din. Tinago, di ba? Yan ang kanyang ginawa. Which a man found and hid again. Nung nakita niya, siguro accidentally, nag-ano siya, hala, mayaman dito. Tinago niya ulit. At sabi niya, sa sobrang saya niya, talagang umuwi siya at binenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya yung lupain, yung lupa kung saan nakatago. Siguro maliit naman lang na lupa yon. Sabi niya, yaman din lamang, andun yung yaman, di ba aling maliit. Siguro kung mas marami pa yung ari-arian niyang binili o binenta, sabihin ng ibang tao, ba't mo bibili niya ng ganyang halaga? Lit-lit lang yan. Di ba? Kasi alam niya yung value sa loob. Kaya importante yan. Ito ay accidentally kasi may mga tao na hindi sinasadya, nakita nila yung grace ng Diyos. And yan ang kaharian ng Panginoon. Hindi sinasadya, katulad ng mga hintil, tulad natin, hindi naman tayo talaga naghahanap sa Diyos eh. Kasi nga iba yung Diyos na ating kinikilala. Ngayon, by the grace of God, He revealed it to us. Wow! And because we understood the value, na intindihan natin yung halaga, we are willing to let go of everything we have. Isang malaking trade-off. Pansinin niyo po, yung isa pang talinhaga, ganyan naman. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking what? Fine pearls. Ito talagang sadyang naghahanap. Naghahanap ng perlas. Yung ganun. At nung makita niya yung perlas na talagang sobrang mahal, sabi niya, umalis siya at ibinenta niya ang lahat na hawak niyang mga perlas para bilhin niya yung pearl of great price. Pearl of great value. Anong ibig niya sabihin? Pansinin niyo, ito talagang sadya, kasi negosyante siya eh. Sadyang naghahanap ng magandang perlas. Now, napansin niyo po, nung maintindihan yung value ng kingdom of heaven, ipagpapalit niya lahat. Anong ibig sabihin? Ito mapansin niyo, kung naiintindihan natin yung kingdom of God na ating kinabibilangan, hindi natin to ipagpapalit kahit kanino pa man. Hindi natin ito ipagpapalit kahit sa ano pa mang bagay dito sa lupa. Kaya doon yung maintindihan na yung ating puso, talagang kabahagi ng kaharian ng Diyos at naiintindihan natin ang yaman ng kaharian ng Diyos, hindi na tayo magdadalawang isip na ipagpalit ang lahat ng bagay na meron tayo para sa Diyos, para sa kaharian ng Diyos. Pero kung ang ating kaharian ay hindi yung kaharian ng Diyos at hindi natin naiintindihan yung halaga nito, sigurado ko marami pa tayong ibang hahabulin. Karangyaan, marahil ay ating sa kasikatan, marahil ay kagandahan ng mga tao sa paligid na yung relationship, ganyan. Marami tayong hahangarin. Di ba? Pero, ito mapapansin ninyo, pag alam natin yung halaga ng kaharian ng Diyos, bibitiwan na natin lahat. Kaya nga sabi ni Paul, set your mind on the things above. Lang ating isip sa langit, not on the things that are on earth. For we have died and our life is hidden with Christ in God. Yan ang ating Panginoon Diyos. Yun ang ating pursuit. Yun ang ating aspiration. Yun ang ating ambisyon. Ang maluwalhati si Jesus lamang at tunay na isulong ang kaharian niya lamang. Di ba? Doon pa lang malalaman natin, yun ba ako? Now, tingnan nyo, last test. Test of asset. Test of goodness. Bakit? Makikita nyo ho yan doon sa talinhaga ng dragnet. Tingnan natin. Ang kaharian ng langit ay parang lambat na hinagis sa karagatan. At inipon lahat ng uri ng isda. Pagdating sa dalampasigan, dahil punong-puno na, dadalhin sa dalampasigan, sila iupo, iipunin lang yung mabuting isda at ilalagay sa container at yung masasama naman itatapon. Ganyan din sa mga huling araw. Yun ang paliwanag ng Panginoon Kristo. Ganyan din sa mga huling araw, sabi niya, yung mga anghel darating at sabi nga, aalisin yung masasama mula sa mga mabubuti. Now, bakit yung sinabi yan? Now, tingnan niyo po mabuti. Paano ka ba magiging mabuti?
Paano ka ba magiging righteous? 'Di ba? Now, ang magdedeklara niyan yung fisherman, hindi ho tayo. Hindi ako mabuti ako, o kaya sigurado kukunin ako. Hindi ikaw magdedetermine niyan. Yung yung mangingisda. Ngayon, isipin niyo mabuti, no? Si God mismo ang mayroong standard ng kabutihan, hindi tayo. Kaya nga all have sinned and come short of God's glory. Kaya ang ginawa ng Diyos, since all of us are sinners, siya ang nagbigay ng righteousness sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, we are to be clothed with what? With Christ. We are to be clothed with Christ. Bakit with Christ? Because Christ, who knew no sin, became sin, naging kasalanan on our behalf. Nang sa ganun, yung kanyang katwiran, yung katwiran ng Diyos na nasa kanya, ay mapa sa atin. Ibig sabihin, tayo maging katwiran ng Diyos na nasa kanya. Sa madalit salita, nagkaroon ng pagpapalit. So para tayo ay maging mabuting isda, na yung ating tanging asset na ipagmamalaki, hindi yung sarili nating kabutihan. Ang asset na yan ay si Jesus. At dahil siya lang ang sagot para tayo maging mabuti. No, kaya yan ay consistent. Kung gusto nyo makita, ito magandang balita gusto ko sabihin sa inyo. Kung gusto nyo maintindihan ang gospel, ang Galatians sinulat ni Paul para ituwid ang maling pag-intindi ng mga Galatians sa isang uri ng mga pagtuturo ng mga kumbaga ay peke. Na may mga peke nga, panahon pa lang ni Paul. Na para maituwid ngayon, ipakita sa kanila yung genuine na goodness or righteousness, sinulat ni Paul yung Galatians. At bahagi ng sulat na yan ito, tingnan nyo ha, kami ay mga Hudyo. By nature, Hudyo kami at hindi kami makasalanan kayong mga hentil. Referring to us, mga Gentiles. Basta hindi tayo Hudyo, tayo ay Gentiles. Okay? Ganun pa man, alam natin na ang tao ay hindi mapapawalan sala sa magitan ng gawa o pagsunod ng batas. Ngunit sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung tayo ay nananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay napawalang sala sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa magitan ng ating gawa o pagsunod sa batas. Sabi ganoon, bakit? Dahil sa ang gawa ng batas, sa laman, hindi ito magpapawalan sala sa atin. Habang hinahanap natin mapawalan sala sa magitan ni Kristo, tayo naman ay natatagpo ang makasalanan. Ngayon, tanong, magpapatuloy pa rin ba tayo sa kasalanan? Sabi niya, hindi. Obviously, hindi. Kasi marami ngayon nagsasabi, pag kay Jesus Christ ka na, total, makatwirang ka na, gumawa ka ng kasalanan. Mali. Kasi kung kaya ka nga nilinis kasi ayaw ng Diyos yung kasalanan, magpapatuloy ka pa dyan. Kaya ayaw niya nga yan eh. Di ba? Kaya tayo, ang ating pursuit, ang ating kabutihan, ang ating asset, si Jesus na. Ngayon, tingnan nyo. Sabi ganoon, dahil tayo sa magitan ng batas, tayo ay nangamatay sa batas. Kaya para tayo mabuhay sa Diyos. Dahil hindi natin masunod yung batas, patay na tayo dyan. Para mabuhay tayo sa Diyos. Sa madaling tayo, mabuhay tayo ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya ito na ngayon ang Kristyanismo. Ito na yung kabutihang ating taglay. I've been crucified with Christ. Napako na akong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Jesus na nabubuhay sa akin. At ang aking buhay na pinamumuhay sa laman, pinamumuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Nakuha ninyo? Ano, babaliwalain ko ang biyaya ng Diyos? Kung ang katwiran ay sa magitan ng batas, o sarili kong gawa, then walang kwenta ang pagkamatay ni Kristo. Yan ang biyaya ni Jesus. Namatay siya sa krus para ikaw ay maging mabuting isda. Kaya ang kabutihan mo, kabutihan ko, ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi sa ginawa ni Jesus. Yung kagandahan ni Jesus ang makita sa atin. Kaya wag natin itong baliwalain. Sa maraming tao, akala nila biro-biro lang ito. Bakit pa pumunta rito si Jesus kung biro-biro lang? Kaya nga sabi ng Panginoon, be genuine. Huwag kang magpakapeke, sayang, kawawa ka naman. At tayo naman, huwag kang magpakapeke, kawawa naman yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. But if you belong to the kingdom of God, your name is registered in the list of the member of the kingdom of God.
Rehistrado kang citizen of heaven. Ano sabi ng Lord? Ni-rescue niya tayo, niligtas niya tayo mula sa kadiliman at nilagay niya tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak, ang kaharian ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung saan tayo po ay binili at pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. Ang tanong, si Jesus ba talaga ang hari ng iyong buhay? Paano malalaman? I-test mo. Lahat ng bagay, matetest kapag peke o hindi. I-test mo nga sa bagay ng fruitfulness bilang tanda ng iyong paggalang sa salita ng hari. I-test mo nga sa bagay ng iyong transformation, yung iyong advancement. Tayo ba ay nagiging pagpapala sa ibang tao dahil sa pagbabago ng ating naranasan? O meron sa kapangyarihan ng Banal Espiritu tayo po nagbago? Di ba? I-test po natin sa bagay ng ating mga hangarin, pangarapin, or pursuit. Ang ating bang hinahabol ay ang Panginoong Diyos? O yung ating pang-araw-araw na kakainin? O ating mga pangarap? Di ba? I-test din natin sa ating kabutihan. Ang pinagmamalaki ba natin ang sarili nating kabaitan? O ang kabutihan ni Jesus na nasa sa atin? Kapatid, kung hindi ka papasa sa mga anuman doong alas, bakit hindi ka lumapit kay Jesus? Aminin mo, Panginoon, patawarin niyo. Ayoko pong hindi tapat sa inyo. Ayoko po sa bandang huli, malapit sa ba't mo ako tinatawag ng Panginoon, hindi mo naman ginagawa ang aking mga sinasabi. Ayoko po sa bandang huli, hindi mo ako kikilalanin. Ayoko po sa bandang huli, hindi ako kasama. Panginoon, kahabagan ninyo. Kung hindi ka tiyak, hindi kita pwedeng husgahan, ikaw lang ang pwedeng maghusga sa iyong sarili. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong katatayuan sa harapan ng Diyos. Kung hindi siya totoo sa'yo, huwag ka na magkunwari. Magpakatotoo ka na. Be genuine and not fake. Be a genuine follower of Jesus. Be a genuine part of the kingdom of heaven, the kingdom of God, where Jesus Christ will reign in your life, the King of Kings, the Lord of Lords. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, magpakumbaba tayo. Yan ang daan. The path of the kingdom of heaven is through humility. Come, those who labor and heavily laden. It's not the chains about you. It is the power of the Holy Spirit that God gives to those who receive His Son, Jesus Christ. Kaya kapatid, gusto mong pagbabago, hindi pagbabago ng power of the will, kundi pagbabago ng pagsusuko sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Kristo bilang Hari, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Bakit hindi mo siya tanggapin ngayon? Maaari ka manalangin ng ganitong panalangin, Panginoong Diyos na buhay, patawarin ninyo na nabubuhay ako sa sarili kong kaharian, na ang aking sinusulong sarili kong kaharian. Ngunit kinikilala ko ang aking kawalan, kaya sumusuko ako sa paghahari ni Jesus. Sumusuko ako at tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At hinihingi kong puspusin mo ako ng banal mong Espiritu. Nang sa gayon, ang bunga ng iyong salita, ang pagbabagong ang hinahangad at hinahanap niyo sa akin, ay tunay na maging ganap at ang kabanalan ninyo makita sa akin dahil kayo ang naghahari sa buhay ko. At ang kabutihan ninyo, ang tunay na siyang makikita sa aking pagkatao. At Panginoong Diyos, higit sa lahat, dalangin ko na ang aking hangarin ay ikaw lamang at wala ng iba. Salamat po, Panginoong Diyos, na alam ko hindi ko to kaya kung ako lamang. Kaya ako'y taus-pusong sumusuko sa inyo at tinatanggap ang iyong kapatawaran, tinatanggap ang iyong kabutihan, tinatanggap ang iyong pangako at pangahawakan ang iyong salita bilang tapat na tagasunod ng iyong kaharian. Thank you, Jesus. At aming Ama, pinapanalangin ko pong bawat na kumilala sa inyo bilang hari at ang bawat isang kinikilalang kayo ang hari. Tulungan niyo po kaming lahat na maging tapat at tunay na maging mabuting bahagi ng kaharian ninyo
para maakit ang iba na sumapi sa kaharian ninyo, aming Ama. Dahil alam naming wala ng kaharian na walang hanggan, kundi ang kaharian ninyo, Panginoong Diyos na buhay. Salamat po sa iyo po ang papurit pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Now, para po sa ating mga discussion question, ano-ano mga ebidensya na ikaw ay tunay na Kristiyano? Ano ang mga pangmatagalang pagbabago na nangyayari sa buhay mo ngayon? Paano natin maipapakita na si Jesus ang pangunahing prioridad ng buhay natin? Sana po ang mga tanong na ito